Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, at si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. Si Akas ang ama ni Ezekias, si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliod, si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakisulyapan po ang mga nakatabi ninyo malapit sa inyo bilang pagbati ng magandang gabi. Sulya po lamang. Binabati rin natin ang mga nakasubaybay ngayon sa misa na nasa kani-kanilang mga tahanan. Bigyan natin ng pagbati ang ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kahapon po ay sinimulan natin ang pagdiriwang ng simbang gabi at kahapon nga po ipinaliwanag ng pari na ang pag-uusapan natin sa mga gabing ito ay ang gifts of the Holy Spirit. At ang unang pag-uusapan natin ngayon, ang isang regalo ng Espiritu Santo, the gift of understanding. Ang regalo, ang kaloob ng pangunawa o pagkaunawa. Kaya yung tanong ay, meron ka na bang regalong ito? Meron ka na bang gift of understanding? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay, may activity muna si Father. Nauunawaan o hindi? Ayan. Naunawaan? Thumbs up? O hindi? Eng-eng. Masakit kasing sabihin yung engot. Kaya eng-eng na lang. Naunawaan o eng-eng? Okay. Tagtuyot, dahil ilang buwan nang hindi naulan, nagpunta sa poso para umigib ng tubig, subalit walang tubig na lumalabas. Tanong niya sa sarili, bakit kaya walang tubig ang poso? Ano ba yan? Naunawaan o engot? Mukhang engot, tagtiyot nga eh. Tinanong pa kung bakit walang tubig. Eng-eng, tawag natin dyan. Hindi nanalo ng Miss Universe si Beatrice Luigi Gomez. Pero sabi niya, may magandang plano sa akin ng Diyos. Nakakaunawa ba o eng-eng? Naunawaan niya, minsan may kabiguan sa buhay, pero baka may plano ang Diyos. Tayo din, ganun din, pag may mga kabiguan, nakakaunawa ba? Naunawaan ba natin? Ito, tingnan nyo kung nakakaunawa o eng-eng. Kilalang korap at magnanakaw sa kaban ng bayan ang tumatakbong politiko, pero siya pa rin ang iyong iboboto. Naunawaan o eng-eng? Parang eng-eng na ito, Magnanakaw, boboto pa. Ano ba yan? Ito, panghuling tanong, kung naunawaan o eng-eng? Ayan. Dahil sa matagal na walang pagdiriwang ng misa sa simbahan, wala ng pondo ang simbahan. Kaya sabi ng parishioner kay Father, tayo na lang ang magregalo kay Father ngayong Pasko. Ano ba to? Naunawa o eng-eng? Parang ang ending lagi ng activity ng Father ay magregalo. Pag hindi pa naman kayo tinamaan, ewan ko na lang. So ngayon nga po ay the gift of understanding. At ang pamagat ng aking pagdililay, the bigger picture. Seeing the bigger picture. Ang pangunawa is seeing the bigger picture. Isang lumang kwento ng mga
ng elepante at ng mga bulag. May 6 daw pong bulag na magkakaibigan na ipinanganak na bulag. Humawak sila sa elepante upang magkaroon ng idea kung ano ba ang elepante. At alam natin yung nangyari sa kwento, may humawak sa paa ng elepante at sabi niya, ang elepante pala ay parang haligi. Yung isa naman sa 6, humawak naman sa katawan. At sabi niya, ang elepante pala parang pader. Ang isa naman ay humawak sa nguso. At sabi niya, ang elepante pala ay parang isang malaking tubo. May humawak naman sa tenga. At ang sabi niya, ang elepante pala ay parang malaking pamaypay. Kaya nagtalo-talo ang mga magkakaibigang bulag sapagkat iba-iba ang kanilang nakita. Hindi pala nakakita. Iba-iba ang kanilang nahawakan hanggang may dumating daw pong isang taong nakakakita at sabi ng tao, lahat naman kayo ay tama. Lahat naman ng inyong sinabi ay paglalarawan ng elepante. Ang pagkakamali nyo lang, sabi ng mama, kung ano lamang ang inyong alam, akala nyo, yun na ang buong katotohanan. May dapat pa kayong malaman sa elepante. Isang bahagi lang ang alam nyo. Kailangang malaman nyo rin ang kabuuan. At yung kwentong yon, totoong-totoo rin po sa ating buhay. Hindi pwedeng kung ano lang ang ating alam, yun lang ang ating paniniwalaan. Ito ang kadalasang pinagmumulan ng awayan at hindi pagkakaunawaan. Kaya may magandang kwento may aral itong The Blind Man and the Elephant. Una, huwag nating isipin na kung ano ang nalalaman natin, yun na ang buong katotohanan. Hindi pwedeng isang panig lamang ang ating alam. Kailangan nating makita ang whole picture. Sabi nga, yung the bigger picture ng isang pangyayari o ng isang tao bago tayo manghusga at bago tayo magpasya. Napakahalaga po niyan, ano? Dapat ay inaalam natin ang mas malaking larawan ng isang pangyayari o ng isang tao. At pangalawa, na aral ng kwento ng The Blind Man and the Elephant, dapat maging bukas po tayo sa perspektibo ng ibang tao. Dahil maaaring ang tama ang ating nalalaman, ngunit kulang naman. Walang masama po kung makikinig tayo sa iba at mas aalamin ang ibang bagay para maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kaya yung pangalawa, bukas sa pagtanggap ng perspective o pananaw ng ibang tao, maring tama ka, pero baka kulang pa ang iyong nalalaman. Kaya sa pagiging bukas, baka magkakaroon ka ng bigger picture at mas maunawaan mo ang pangyayari o ang isang tao. Kaya maging bukas lagi na makinig sa iba. May kwento raw po ng isang pari. Ang kanyang simbahan po ay may malapit na tulay at lumakas daw po ang ulan. At dahil sa lakas ng ulan, rumagasa ang tubig sa ilog at sa laki ng tubig, sinira ang bridge, ang tulay.
Nang makita ni Father na nasira ang tulay, kumuha siya ng kapirasong plywood at naglagay siya ng salita para bigyan ng babala yung mga daraan. Sabi ng sulat ni Father, "Warning! Dead end! Make a U-turn!" At hawak-hawak ni Father para bigyan ng babala ang mga daraan. Pero hanggang isang parishioner niya ang maparaan, papalapit sa tulay. At kaya lalong nagsisigaw si Father, "Warning! Dead end! Make a U-turn!" Nang mapansin ng parishioner si Father, sabi ng parishioner, "Tamo na nga naman to si Father. Talagang gumagawa pa ng gimmick para mapapasok, mapalapit tayo sa simbahan." Kaya hindi siya naniwala at pagdaan niya sa tapat ng pari na nagsisigaw, kumuway pa. Pero nang sa bandang unahan, nang papatawid na siya, nagulat siya, nabigla siya dahil putol na pala ang tulay. Ang aral po, kapag hindi tayo bukas alamin ang katotohanan at unawain ang katotohanan, mari po tayong maligaw o mari tayong mapariwara. Kaya mahalaga, lumalapit tayo sa Diyos para humingi ng biyaya ng pangunawa. At ito po ang pag-uusapan natin na unang kaloob ng Espiritu Santo sa atin, ang kaloob ng pangunawa o the gift of understanding. Nais ko lang iugnay sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Ang binigyan tayo ng listahan ng talaangkanan, ang angkang pinagmula ni Jesus. The genealogy of Jesus is a story within stories. Tamang-tama, binibigyan tayo ng buong kwento. Ito ang lahing pinagmula ni Jesus, mula kay Abraham hanggang kay David. At bawat pangalan sa talaang ito ng angkan ni Jesus ay may kanya-kanyang kwento at magkakaugnay ang kwento ng bawat isa. Para bang yung gospel natin ngayon, binibigyan tayo ng bigger picture para lalo nating maunawaan ang kasaysayan ng ating kaligtasan. We call this bigger story or bigger picture. At palagay ko, may kaugnayan ito sa grasya o biyaya ng pangunawa. Ano po ba ang gift of understanding? The gift of understanding is the ability to see the bigger picture of our own faith stories or experiences. Ito'y biyaya para makita natin ang mga pangyayari sa ating buhay sa mas malaking larawan, sa mas malaking pagtingin. We are not dealing here with human understanding or yung ating intellect. Maring matalino tayo, maring magaling tayo. Human understanding, magaling tayong umunawa dahil mataas ang IQ natin. Pero iba yung gift of understanding na grasyang ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo. Anong grasya ba ito na napakahalaga? It's a grace which awakens in us the ability to go beyond the outward appearance of reality and to probe the depths of the thoughts of God and His plan of salvation. Ito raw po ay biyaya para makita natin ang kaisipan ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos, ang dahilan ng Diyos, kung bakit nangyayari sa atin
ang isang karanasan. This gift enables us to understand things as God understands them. To understand things with the mind of God. Napakahalaga po niyan, na makita natin ang mga pangyayari sa ating buhay at nakikita natin kung ano ang kaisipan ng Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Maring, matalino tayo, okay naman yon, kasi nga mabilis ang ating pangunawa. Ngunit iba, yung nauunawaan mo ang isang sitwasyon ayon sa pagkaunawa ng Diyos. To understand things as God understands them. To understand things with the mind of God. Makita mo at maunawaan ayon sa pagkaunawa ng Diyos. Ayon sa tingin ng Diyos. Ayon sa pananaw ng Diyos. Pag may ganyang raw pong kakayanan, baka taglay mo ang regalo ng kaloob ng Espiritu Santo, ang kaloob ng pangunawa. Kaya, pag tinitingnan mo ang nangyayari sa iyong buhay at nakikita mo kung ano ang dahilan nito, kung ano ang dahilan ng Diyos at hinahayaan niyang mangyari ito, ibig sabihin, ang pangunawa mo ay pangunawa ng kaisipan ng Diyos. At ito nga po yung gift of understanding. Isang konkretong example po nito kung paano tinutulungan tayo ng Diyos na makaunawa, kung paanong tinutulungan natin tayo ng Diyos na maunawaan at maintindihan ang isang pangyayari. Ang classic example po nito ay yung isang tagpo after the resurrection. Ito yung gospel tungkol sa dalawang alagad on the road to Emmaus. Luke 24, verses 13 to 35. Kung maaalala natin, itong dalawang ito ay alagad ni Jesus. Sumunod sila kay Jesus. Iniwan ang lahat para sundan si Jesus. Pero sa harap sa mismong mga mata nila, kitang-kita nila kung paano pinahirapan, nilait, pinatay si Jesus. At dahil dito, nawalan na sila ng pag-asa. Siya pa naman yung aming sinusundan at punong-puno ng panghihinayang. At nangyari nga po ang tagpong ito, habang sila'y papaalis na, tinalikuran na ang Jerusalem, ang lugar kung saan nakilala nila si Jesus, kasama nila si Jesus, tumalikod na itong dalawang alagad na ito. At habang sila ay nasa kawalan ng pag-asa, habang sila ay nanghihinayang at naghihinagpis, sumabay ang Panginoon sa dalawang alagad na ito. At unti-unting ipinaliwanag niya sa kanila ang salita ng Diyos. Ang ganda ng tagpo diyan, tinulungan silang dalawa ng Panginoon na makita ang kanilang pinagdaraanan sa liwanag ng salita ng Diyos. Sa konteksto ng plano ng Diyos, at yun ang nangyari habang sila'y naglalakbay. At nang akmang magpapatuloy pa si Jesus, dahil nga unti-unti nang naliliwanagan yung dalawang alagad, in-invite pa na maghapunan ang Panginoon. At habang naghahapunan, humawak ang Panginoon ng tinapay. At biglang nakilala ng dalawa ang Panginoon. Ang kasama pala nila sa paglalakbay at kasalo nila ay ang Panginoong Jesus. At ang ganda ng paglalarawan sa Ebanghelyong ito. Their minds are opened and hope
is rekindled in their hearts. Ganda, no? Nabuksan ang kanilang isip at muling nagkaroon ng pag-asa ang dalawang alagad. Ito'y classic example po kung paano gumagalaw ang biyaya ng pag-unawa sa buhay ng nating lahat, sa buhay ng dalawang alagad. Tinulungan sila ng Panginoong Hesus na lumiwanag ang isip at maunawaan ang nangyayari ayon sa plano ng Panginoon. Ang tawag natin dito ay the gift of understanding. Mga kapatid, yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu kung tayo po ay bukas sa paggalaw ng Holy Spirit sa ating buhay. The Spirit opens our minds, opens us to understand better the things of God, human things, situation, and all things. Kaya ang isang ginagawa ng gift of understanding sa isang salita, illumination. Binubuksan ang ating isip para mas makaunawa at para mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Di po ba minsan pag may problema tayo, minsan ang daming mga naiisip tayo, di na ako mahal ng Diyos, pinabayaan na ako ng Diyos, pero bigla-bigla, merong taong kakausap sa iyo, hindi. Yan ay pagkilos ng Diyos. May plano ang Diyos. At unti-unti, lumiliwanag yung isip natin. Ibig sabihin, gumalaw ang regalo ng pangunawa sa ating kaisipan. Sapagat yan ang epekto ng biyaya ng pangunawa. Binubukas ang ating isip para mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya po pag ngayon marami tayong problemang pinagdaraanan, pero nakikita natin ang kalooban ng Diyos sa mga nangyayari. Ibig sabihin, natatanggap mo ang biyaya ng pangunawa. Amen. Palakpakan muna natin ng malakas ang Panginoon. Kaya yung word na mahalaga, pag pinag-uusapan ang gift of understanding, illumination. Mas binubuksan ang pangunawa, ang pag-iisip, para makita natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang plano, ang kanyang ninanais sa mga nangyayari sa ating buhay. Pangalawang magandang salita po pag pinag-uusapan ang gift of understanding, recognition. Hindi lang nililiwanagan ang isip, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na makita ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa mga mahihiwagang kaganapan sa ating buhay tulad ng pagdurusa. Kapag gumalaw ang biyayang ito, makikita natin sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, gumagalaw pa rin ang kamay ng Diyos. Yan ay dahil sa regalo ng pangunawa na binibigay sa atin ng banal na Espiritu. Ito po'y totoong pangyayari sa isang kaibigan. Siya po'y naka-assign pa ako noon sa dating parokya. Nagkaroon po siya ng cancer, ng malaman, stage 4 na, at binigyan po siya ng taning ng doktor. Talaga daw, 3 buwan na lang ang kanyang ilalagi. Ang lalong nagpabigat po sa kanya, bukod sa nalaman niya na siya'y mamamatay na, maliliit pa po ang kanyang mga anak. At hindi niya matanggap na iiwanan niya yung mga anak niya na maliliit. Paano sila? Paano sila? Sino mag-aalaga sa kanila? At yun daw ang lalong nagpapabigat sa kanyang pag-iisip.
Isang weekend po ay nagplano yung kanyang mister na mag-relax sila sa beach. At hindi rin siya mag-enjoy dahil nga hirap na siya. Dagdag pa nga sa isipin niya paano yung mga anak niya. At habang sila daw ng kanyang asawa ay nakaupo sa tabi ng beach, yung mga anak nilang maliliit naglalaro, biglang may nadapang isa. At umiyak kasi dumudugo yung tuhod ng bata. At iyak yung bata. Nung marinig ng kanyang mister, tumakbo yung mister. Pinuntahan yung anak. Pagkatapos, inalis yung buhangin doon sa tuhod. Pinahid ng kanyang t-shirt at hinalikan pa. At sabi daw ng kanyang asawa, "Oh, wala na yan, gagaling na yan." Pagkatapos, niyakap pa ng mister yung bata para hindi na umiyak. At kitang-kita daw niya yung pangyayari. At nabuksan ang kanyang pangunawa. Kung maiwan ba pala ang mga anak, hindi naman pala sila pababayaan ng aking asawa. Hindi pala naman sila pababayaan ng Diyos. At nabuksan ang kanyang isip na unawaan ang maaaring mangyari sa kanyang pamilya. Bakit po binibigay ang biyayang ito? For us to accept God's will. When we are able to understand that our story is part of the bigger story of God's plan, we can accept God's will for us, especially in our moments of pains and sufferings. Marami mga kapatid po tayo na nawawalan ng paniniwala sa Diyos dahil hindi nila nauunawaan ang nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng pangunawa, tinutulungan tayong maunawaan ang kalooban ng Diyos. At para saan ito? To be closer to God. If we are able to see and understand that our story, no matter how ugly it is part of God's bigger story, we can become closer to God. We realize that God is not far away from us. He is in the story of my life and your life. This gift introduces us to intimacy with God. Siguro po ngayong araw na ito, mga kapatid, kapag tayo ay nahihirapang unawain ang mga nangyayari dahil sa dami ng ating mga pinagdadaanan na napakabibigat pa, ang gagawin natin, tayo mananalangin sa Holy Spirit at hingin natin ang biyaya ng pangunawa para makita natin anuman yan sa paningin ng Diyos at maunawaan natin kung ano ba ang niloloob ng Diyos para sa atin. Amen. So yan po yung paunang gift of the Spirit at ang tawag nga natin ay the gift of understanding. Meron daw pong pare na merong lagang baboy na 3 lang ang hita, 3 lang ang paa. May lumapit na parishioner, "Father, ba't naman yung baboy mo 3 lang ang paa?" Well, sabi ni Father, ganito kasi ang nangyari. Nagtatabas ako diyan sa harapan ng simbahan, biglang lumindol. At yung statwa, babagsakan ako. Buti na lang, dumating itong baboy. At ako'y binundol. Kaya hindi ako nabagsakan ng statwa. Kaya po pala, Father, wala yung isang hita.
Hindi yun. Hindi mo ako naintindihan, sabi ni Father. Bakit po walang hita? Alam mo, nung isang gabi, ako'y natutulog, naiwanan kong bukas yung kandila. Nakatulugan ko na. Nako, nadikit pala yung aking kumot sa kandila at unti-unting nasunog ang kumot. At hindi ko namamalayan dahil ako'y tulog. Buti na lang, biglang dumating ang baboy. At iniligtas ako para hindi ako masunog. Sabi nung kausap, Father, kaya pala 3 ang hita. Kaya pala yung baboy nyo 3 ang hita. Sabi ni Father, hindi mo ako naintindihan. Ano ho? Anong dahilan ho? Bakit yung baboy nyo 3 ang hita? At sabi ni Father, hindi mo kasi naunawaan. Ano? Ang dahilan ay, napakabuti kasi nitong baboy ko. Di ba pag mabuti, nakapanghihinayang katayin? Pero gustong-gusto ko ng crispy pata, kaya inuunti-unti ko lang. Kasi napakabuti ng baboy na ito. Next week, kakainin ko yung pangalawang hita. Parang ang gulo ng kwento ni Father. Hindi po yan ang gift of understanding. Ang gift of understanding ay ang makita natin ang mga bagay sa kaisipan ng Diyos. Makita natin ano ang niloloob ng Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. Divine illumination and divine recognition. Ngayon po, punta na tayo sa ating Korean Simba serye. Sumigaw ang Koreano. Seduyo! Sa Tagalog, bilisan mo. Baka maabutan tayo, kailangang makalayo tayo. Ang haba yata ng translation sa Tagalog. Kakaperaso sa Korean. Sumagot si Pepe. Napi dyan Sa Tagalog. Pagod na ako. Di ko na kaya. Hirap na ako. Ang haba na naman ng translation. Tumakbo sila papuntang kagubatan at naglaho sa kadiliman. Kinabukasan ng umaga, kinising ang buong barangay ng isang balita. May natagpo ang patay sa gilid ng bangin sa may kagubatan at pinaghihinalaang drug lord. Ang pangalan ng drug lord ay si Yoon Bin, isang Koreano na kabababa lang daw galing sa Korea at pinaghahanapan ng mga pulis ang kasama. Nay, bakit yun nagawa ni Opa? Drug pusher pala siya. Bakit pinili yun ni Opa? Tanong ni Seri. Ibig sabihin na ang regalo niya sa akin ngayong Pasko ay galing sa droga? Dugtong pa niya. Anak, hindi ganon ang pagkakilala ko sa Opa mo. Hindi niya yun magagawa. Tugon ng ina. Humagulhol ng malakas si Seri. Drug lord ang Opa ko. Kinahiya ko siya. Ano kaya ang mangyayari kay Seri? Paano niya maunawaan ang tatay niya, ang Opa niya? Pipiliin ba niyang kamuhian o magpapatawad siya? Abangan natin ang pagpapatuloy ng ating Simba serye na pinamagatang na Eje Bulsicha. Arasu, okay? Tumayo po tayong lahat.